Halina't ating tuklasin ang panibagong aralin sa Filipino 7. Ako ang inyong guro, si Teacher Aileen Pascua. Tara na! Ang buod ng ibong Adarna. Noong matagal ng panahon ang nakalipas, ay may mapayapang kaharian na tinatawag na Birbania. Pinamumunuan ito ng isang hari na si Haring Fernando at ng kanyang asawang si Reyna Valeriana. Nagkaroon sila ng 3 anak na lalaki. Ang panganay ay si Don Pedro, ang pangalawa ay si Don Diego at ang bunso na si Don Juan. Isang gabi habang natutulog si Haring Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang bangungot at nagkasakit. Ang bangungot ay tungkol kay Don Juan na itinapon sa isang malalim na balon ng 2 lalaki. Na umagahan, tinawag ang lahat ng mga doktor sa Birbania, ngunit walang makatutukoy sa lunas ng karamdaman ng hari. Hanggang isang manggagamot ang nagsabi na tanging ang awit ng ibong Adarna na matatagpuan sa puno ng Pedras Platas sa bundok Tabor ang makapagpapagaling sa hari. Dala ni Haring Fernando ang 2 nakatatandang anak na lalaki upang hanapin ang ibon. Una ay si Don Pedro. Ang sumunod ay si Don Diego, ngunit kapwa na bigo at naging bato ang 2 dahil sa dumi ng ibong Adarna. Ayaw ipadala ni Haring Fernando si Don Juan na sa takot na baka magkatotoo ang kanyang bangungot, ngunit pinilit ni Don Juan ang kanyang ama at iniwan ang Birbania upang hanapin ang Adarna at ang kanyang 2 kapatid. Habang papunta na siya sa Pedras Platas ay may nakilala siyang isang matandang lalaki na gutom. Mabait si Don Juan sa matanda at binigyan niya ng kanyang tinapay. Dahil sa kanyang pagiging mapagbigay, tinulungan ng matanda si Don Juan sa paghahanap ng ibong Adarna. Puan niya ang mistikong ibon at nagawang ibalik ang kanyang mga kapatid. Pangpabalik ng Birbania, nakaramdam ng inggit si Don Pedro sa tagumpay ni Don Juan na makuha ang ibong Adarna. Sinabi niya kay Don Diego ang plano niyang patayin si Don Juan. Binubog nilang 2 si Don Juan at iniwan sa gubat na halos wala ng buhay. Bit-bit ang ibong Adarna, bumalik ang 2 kapatid sa Birbania. Ngunit kahit naroon na sa Birbania ang ibong Adarna, hindi pa rin gumaling ang hari dahil nangungulila ang ibong Adarna sa amo nitong nakahuli sa kanya na si Don Juan. Si Don Juan naman ay naiwan sa gitna ng gubat ay pinagaling ng isang ermitanyo dahil sa matinding pananampalataya niya sa Diyos. Kaya siya ay niligtas sa kamatayan at nakabalik sa Birbania. Ng ibon kay Don Juan, nagsimula itong umawit at habang inaawitan nito si Don Fernando ay sinalaysay niya kung paano siya nahuli ni Don Juan at maging ang pagtataksil ni Don Fernando at ni Don Diego sa bunsong anak. Gumaling ang hari at bibigyan na sana ng parusa ang 2 mas matandang prinsipe. Ngunit nakumbinsi ni Don Juan ang ama na patawarin na lamang si Don Pedro at Don Juan, kaya hindi natuloy ang pagpaparusa sa 2. Lipas ang mga araw at ang 3 prinsipe ay inatasan ng hari na magbantay sa ibong Adarna. Halinhin silang nagbantay sa buong araw at buong gabi. Ngunit
Sa ikalawang pagkakataon ay nagtaksil na naman si Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Nililo nila si Don Juan na nagbantay ng ibong Adarna kahit hindi niya ito takdang oras ng pagbabantay. Sa puyat ay nakatulog si Don Juan habang nagbabantay sa ibong Adarna. At habang mahimbing na natutulog si Don Juan ay pinakawalan ng dalawang prinsipe ang ibong Adarna. Nang napagtanto ni Don Juan ang kataksilan ng dalawang kapatid ay dali-dali siyang umalis sa Birmania sa halip na magsumbong sa amang hari pang mapagtakpan ang kabuktutang ginawa ng kanyang dalawang kapatid. Alam naman si Don Pedro at Don Diego sa hari para hanapin si Don Juan at ang ibong Adarna dahil akala ng hari na ninakaw ni Don Juan ang ibong Adarna at umalis ng kaharian. Kita-kita ang tatlong magkakapatid sa bundok Armenia at napagdesisyonan nilang huwag nang bumalik sa Birmania at kalimutan ang lahat at marirahan na lamang sa masayang lugar na iyon. Pang namamalagi sa Armenia, may nakita silang isang mahiwagang balon kung saan ay nakilala nila ang dalawang magkakapatid na sina Doña Leonora at Doña Juana. Pinatay ni Don Juan ang higanting nagbabantay kay Doña Juana at ang serpiente naman na nagbabantay kay Doña Leonora para maligtas ang dalawang prinsesa mula sa pagkabihag. Pag-akyat nila Don Juan at ng dalawang prinsesa mula sa ilalim ng balon, nabihag si Don Pedro sa kariktan at kagandahan ni Doña Leonora. Ngunit alam niyang ang puso ni Leonora ay na kay Don Juan na. Alis na sana sila papunta ng Birmania at naalala ni Doña Leonora ang kanyang singsing na napamana sa kanya ng kanyang ina. Kaya naman nagboluntaryo si Don Juan para bumalik sa banron at kunin ito. Samantala nakaisip na naman ang pagtataksil si Don Pedro sa ikatlong pagkakataon para mapasa kanya si Doña Leonora. Habang pababang muli si Don Juan ay pinutol ni Don Pedro ang taling kakapitan ni Don Juan kaya't siya'y nahulog sa balon. Iwang muli ng dalawang prinsipe ang kanilang bunsong kapatid at kasama ang prinsesa at nagtungo sa Birmania. Sa tulong ng lobo ni Doña Leonora ay nakaligtas si Don Juan sa balon. Noon din ay muling nagkita ang ibong Adarna at si Don Juan na nagpayo sa kanya na limutin si Doña Leonora sapagkat may makikilala siyang bagong mamahalin sa kahariang tinatawag na Reino de los Cristales. Kilala niya sa lugar si Reina Maria Blanca na anak ni Haring Salermo. Hiningi ni Don Juan ang kamay ni Doña Maria Blanca ngunit bago niya ito makuha ay kailangan niyang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iaata sa kanya ng hari. 7 pagsubok ang pinagdaanan ni Don Juan at ito'y pawang napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng mahika ni Doña Maria Blanca. Ngunit nalaman ni Doña Maria Blanca na hindi siya ang ipapakasal ng kanyang amang hari kay Don Juan. Kaya naman nagtanan ang dalawang magkasintahan. Subalit, inumpa ni Haring Salermo na malilimutan ni Don Juan si Doña Maria Blanca kapag may ibang babaeng tumingin sa mga mata ni Don Juan. Nangyari na ang sumpa kaya si Don Juan ay itinakdang ipakasal kay Doña Leonora. Nagalit si Doña Maria Blanca at sa pamamagitan ng mahika naalala ni Don Juan kung sino ang kanyang tunay na iniibig. Iniling niya na silang dalawa ni Doña Maria Blanca ay maipakasal. Matinding tinulutan ito ni Doña Leonora at isinangguni ito sa mga arsobispo ng Birmania.
Mungkahi ng arsobispo na dapat magpakasal si Don Juan kay Doña Leonora. Ito'y ikinagalit ni Doña Maria Blanca. Kaya naman, gamit ang kanyang mahika ay nagbigay siya ng baha sa Birbania. Naman, nagpasya si Don Juan na gusto niyang makasal kay Doña Maria Blanca at si Doña Leonora naman ay makasal kay Don Pedro. Tuloy na ang kasalan at hinirang ni Hari Fernando na bagong hari at reyna ng kahariang Birbania sina Don Juan at Doña Maria Blanca. Ngunit sila'y tumutol sapagkat sila ang maghahari sa Reino de los Cristales. Kaya naman, sina Don Pedro at Doña Leonora ang namuno sa Birbania. Bumalik na sina Don Juan at Doña Maria Blanca sa kaharian ng Reino de los Cristales at sila'y namuno roon at namuhay ng mapayapa at masaya. Ang buod ng Ibong Adarna. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!